Pag-uusapan po natin sa video ito yung Game 2 ni Kai Sotto ngayong araw sa team ni RJ Abarientos. Natalo man dito si Kai ay siya pa rin po ang team best player nila. At bibigyan pa sana si Kai ng import ng kalaban, nagigil sa kanya. Ngunit siya ang bumaliktad. At nalaman ko po pala mga kaibigan na may natamo palang mild injury ang pambato natin dito. Sa game na ito mga kaibigan, wala si Yuki Kawamura, wala si Oliver. Magandang pagkakataon ito para sa mga remaining players na available sa game na ito para sa Yokohama. So ito, silipin natin mga kaibigan kung anong gagawin ng pambato natin dito. Feeling ko talaga kaya nila ito eh. Nasa kusnatan lang talaga kung paano niya gagamitin yung meron siyang players dito. So ito, ang ganda na naman ng laro ng kababayan nating si Kai at dapat ito ay binigyan ng foul kasi kaya siya na off balance. Ay tinulok siya sa chance, sinundot si Kai pero wala talaga mga kaibigan. Hindi pabor sa atin yan. Ang ganda naman galaw nun mga kaibigan. Mas gusto kong galaw, simple lang pero pulido. Parang nag-drop step si Kai. Medyo nagkamali lang ako ng edit. Hindi masyado nakita yung drop step niya patagilid bago niya itinira. So yan mga kaibigan, nagustuhan din ni Kai. Tinuturo pa niya yung bench. Hindi ko alam kung sino nandun. So tingnan natin ang gagawin ni Kai dito. Inatake niya depensa ng napakalaking players. So yan mga kaibigan, mamaya babanggain ni Kai yan. Sasabihin ng iba, malambot naman si Kai. Tingnan nyo mamaya, bumangga kay Kai dito. Napakalaki niya. Yung American import niya, veterano pa. At nako, makikita nyo yung tsura mamaya. Kaya yung mga bumabatikis na malambot si Kai, subukan nyo magpabangga ng isa. So ito mga kaibigan, na second quarter, pinasok pala si Kai 4 minutes lang. Grabe yan. Dapat yung tanda na 4 minutes lang ginamit si Kai dito sa second quarter. Pero ito pa yung mga ginawa niya. Sa kabila ng natamo niyang mild injury ng first quarter, ito dumakdak at ito pa nagpakita pa ng kanyang feeling ko. Ito yung signature move ng pambato natin at yung kanyang skyhook sa gilid kay Reem Abdul-Jabbar. Yun, dalawang maganda talaga. Sabi nga ni Aldridge, hindi mo kailangan ng maraming galaw. Kailangan mong i-master yung galaw na parang signature move mo. Hindi ko na alam mga kaibigan kung saan ko napanood yun pero sinabi talaga ni Aldridge, hindi mo kailangan napakaraming galaw, i-master mo yung gawin mo ng gawin para yun din yun 2 points din yun, di ba mga kaibigan. So ito, top scorer ang pambato natin third quarter. Ito yung dapat ginagawa dapat ng Yokohama sa mga games nila. Bigyan niya si Kai lagi ng sa poste. Kaya-kaya na kayo ng one-on-one yung mga import na yan, kahit world import na yan, ex-NBA player pa yan. Kaya ni Kai yan mga kaibigan. Nga lang talaga ayun ng coach. So ito mga kaibigan, kita nyo ba, inantay si Kai, tinignan pa siya bago siya ibabody check sana siya, ibabanggain siya nga lang siya ang bumaliktad. So ito mga kaibigan, sinasabi ko, laki ng katawan niya, pag binangga niyo si Kai ng one-on-one, kaya ni Kai mga kaibigan, matigas din talaga si Kai. Kagaya ng video ko before, nasa NBL pa si Kai, sinasabi ko, yung mga player ko naglalaro ko talaga, may mga kung titingnan mo ay payat, pero pag nakakalaban mo, pag binangga mo, sakit mga bangga, yan, si Kai ang patunay mga kaibigan, ako nagsasabi sa inyo. So ito, gigil na gigil to kay Kai baliktad to kanina kay Kai tsaka hindi yan makaporma, ilang games na. Nakakaporma lang yan kapag nasa labas si Kai, puro buta tayo nahabot niya kay Kai. So ito, free throw dito kay Kai. Tingnan natin, sablay pala mga kaibigan yung unang free throw ni Kai. So ito, tingnan natin, hook shot kay Kai dito, sayang hindi pumasok. Mahirap din kasing atakihin sa loob yung malaking yun medyo mabigat din talaga yun. So ito, tingnan natin yung gagawin dito si RJ Abarientos pala sa port kasi mga kaibigan, hindi nakapaglaro ng pambato natin dito. Hindi ko alam mga kaibigan ang dahilan kung yun po ba ay dahil sa mild injury niya nung first. Isasabi po yun sa atin ng aking mga sources po. Maraming salamat po sa mga sources natin. So yan mga kaibigan, nag-showtime na ito kasi nasa labas ang pambato natin. Kasi kita nyo naman yung last 2 games ni Kai dito. Hindi makaporma to kay Kai kahit po balikan nyo pa yung mga video ko laban sa Shinsu. Hindi talaga makaporma kay Kai. Binangko si Kai dito mga kaibigan talaga ng kanyang coach. Hindi ko alam talaga kung ano yung eksaktong dahilan. Yun ba ay dahil sa mild strain ni Kai dito, mild strain ni Kai dito nga sa hip flexor mga kaibigan. Dito yun parang hindi naman ako eksperto pero sinerge ko dito yun sa may muscle dito sa may loob ng bewang. Hip flexor strain yun po. Pero nakapagpakita pa rin, napakagandang second quarter ang pambato natin. So ito mga kaibigan, tingnan nyo yung second hindi masyado ginamit si Kai. 4 minutes lang, di ba? Sinabi ko sa inyo. Dito sa fourth hindi ginamit si Kai. Yan pong story ng game. Kapag nasa labas si Kai o limited lang yung playing time ay talagang bagsak ang Yokohama Bay Corsair. So sayang naman kung kaya maglaro ni Kai tapos binangko talaga si Kai ng coach nung fourth quarter ay talagang hindi ko na lang talaga alam, baka may taya siya sa kalaban mga kaibigan. Ganun, mahirap talaga yung ganun.
ganon mga kaibigan. Parang ang punto ko about doon sa sinabi ko na yun, parang ayaw niyong manalo mga kaibigan, kaya ganon. So ito, kahit na si Kai po nagkaroon ng mild strain, at the same time mga kaibigan, siya po ay, anong tawag dito, nabangko ng port, siya pa rin po ang best player ng kanyang team. Team best player, siya ang pinakamaganda nilaro. Grabe to si Yuto pa, 2 out of 15 mga kaibigan. Grabe yun. So eto mga kaibigan, after the game, ito po ang pambato natin. Kita naman natin na medyo iba yung lakad niya, pero mukhang mild nga lang talaga yung natamo niya, which is yun po ang mahalaga. Sana mga kaibigan ay mabilis po recovery ng pambato natin. Ang magandang balita, kasama po ni Kai si Coach Mel Lantin ng Fit21 doon sa Japan, pati na sa bahay. So mas masusubaybayan niya at mas matutulungan niya si Kai na makarecover agad. So mga nakita ko mga kaibigan, yung mga mild na ganitong case, ay ano po siya mga kaibigan, mga 3 days to weeks po ay magaling na po. Pero update ko kayo kung makakalaro po ang pambato natin sa susunod na games. So ayan mga kaibigan, ang video natin. Para sa akin, yung back-to-back games ni Kai dito sa Shinsu ay solid performances po talaga. Partida dito sa Game 2, may iniinda pa ang pambato natin first quarter pa lang. Kung kayo po ay may opinion, mari na po kayo mag-comment dyan sa baba mga kaibigan ha. At babatiin ko lamang po si Michael Manus ng KSA, Wilson Custodio, Michael Manus ng KSA, Bicolano Ini TV na Sorsogon, John Hill Balauro, Jalil Radia, Joey Del Mundo, Ronman, J. Ruiz, Chef Aster TV, Victor Inocetes, Zar, THT, Curious Legend, Repaps at Kamikasi. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating pambatong mga kaibigan. Mabuhay po kayo!